We left Thursday evening and arrived in Boston at about 6:30 a.m. Took a taxi and arrived at Heidi's flat, Heidi Domingo Reyes. We arrived about an hour before our 8:30 appointment. Nakapagpahinga pa kami, nakapag-almusal kami. Mga 10 minutes lang po ang layo ng clinic ni Dr. Tolentino at ng Massachusetts General Hospital kung saan nagtatrabaho ang mag-asawa. Pagkatapos ng pagsusuri, sabi ni Dr. Tolentino, masyado na raw matagal ang panahong nakalipas. Kung sana daw ay nadala kaagad, ay baka pwede pa. Ngayon, may malaking desisyon nakaharap sa akin. Iwanan ang injured eyeball, but with the ever-present danger of it getting infected and it affecting the good eye also. O tanggalin ang eyeball to prevent that from happening. Para malaman ang proseso, dinala kami ni Heidi sa isang dalubhasang eye surgeon, si Dr. Shore. Nag-understudy po siya dito sa doktor na to, kanya napakadali pong kumuha din ng appointment. Kinabukasan ay nakita namin siya. Ipiniliwanag ni Dr. Shore sa amin kung anong gagawin kung papayag ako sa pagtanggal ng aking eyeball at ang paggawa ng prosthesis o artificial plastic eye para pagaling na ng sugat upang magmukhang normal ang mata ko. Walang dalawang isip, pumayag kami na tanggalin ang eyeball. Kanya lang, more than 2 weeks ang backlog sa operating room ng Mass General Hospital. At may urgency na ako'y operahan at baka mag-set in na ang infection. Pero talagang magaling po ang Panginoon. Ang ginawa po ni Dr. Shore, sinabi niya sa ospital, ako daw ay isang emergency urgent case. Kanya sabi niya, kahit anong oras abutin, kinabukasan daw ay ako'y ooperahan kahit na abutin ang hating gabi. Kinabukasan linggo, pumasok po kami, nag-check-in kami, at true enough, I think at about 10:30, ako po'y dinala na sa operating room at natapos din po ang surgery. Kasama po si Heidi. After about 12 weeks, nang magaling ng aking mata sa operasyon, sinukatan na po ako ng ocularist ng prosthesis. At hindi nagtagal, kami umuwi na after 3 months. During those 3 months, we lived whenever we were in Boston with Heidi's family and also visited with friends and relatives in the U.S. and my parents who were residents of Vancouver, Canada. Canadian citizens na po sila noon. This gave us a time to renew friendships and to relax. That experience also drew my wife and I closer to each other. And I especially more appreciative of her strength and faith. Hindi ko kayo maniniwala na during those 12 weeks, I think we were able to go to church, I think about 10 times. I think about 6 or 7 out of the 8 times that we were in church. Iba-iba pong church ito, merong Baptist, but mostly Methodist churches. Iba-iba pong church. Alam niyo ba na tinutugtog doon? In about 6 or 7 times, yung great is thy faithfulness. Nakuha na ko po ang mensahe ng Panginoon. That was the opportunity to witness to God's power and love, sustaining grace, and promise that He will never leave us or forsake us. Pag mayroon pong dumadaang pagsubok, o naalala ko ang nangyari sa aking paningin, ay naalala ko po itong passage na to sa Micah 7:8. Sa English po, but as for me, I watch and hope for the Lord. I wait for God my Savior. My God will hear me. Do not gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. And sa Tagalog naman po, ngunit, sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon, ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan,
ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon magiging ilaw sa akin. Praise be to the Lord.